Board sa piano at sa keyboard. Yung keyboard or organ, madali lang, very soft. Magtunog ka agad, yan, pirsahan mo talaga. Kasi pag di ka mag-effort ganon, lalo na matigas at saka matagal na, so medyo talaga, kaya medyo bugbog ang kamay ni Ma'am Vic. Kaya how I wish na merong young people na someday magpalit kay Ma'am Vic. Kaya hindi pwede forever si Ma'am Vic na siya ang mag-play, no? Mga young people, hanggat may opportunity, no? Magpaturo kayo kay Ma'am Vic. Huwag na nating antayin si Ma'am Vic mag-retire bago pa kayo bago pa kayo magtiyaga, bago pa kayo mag-desire na mag-learn. So dapat hambang kaya pa ni Ma'am Vic mag-play, andyan pa si Ma'am Vic, mag-double time na kayo. Kasi pag late na, di na kaya ni Ma'am Vic, wala na tayong mag-guitar na lang tayo nito. Kaya wala man kayo ga-effort, wala man kayo ga-desire, mag-double time. Sana ngayon pa lang, no? Hindi pwede nga i-take for granted. Alright. So this time, di tayo magtagal. Okay, proceed tayo sa pinaka-importante na part po ng ating simba this morning, which is the preaching of God's Word. Amen? I hope excited tayo sa preaching. No? Sapagkat yan ang pinaka-highlight po, mga kapatid, ng ating worship, the Word of God, the fellowship with the Word of God. Amen. Ephesians 4:32, tayo po ay magsitayo. And I pray sa ating mga bata, mga teachers, atin po silang ma-separate para hindi po tayo ma-distract dito. At of course, no, maturuan sila doon sa kanilang area o sa kanilang room. Alright, Ephesians 4:32. Ephesians chapter 4, we will continue our series study, although medyo naputol-putol ito. Ating series lesson about the principle of one another. One another. Marami na tayong natakel, forgiving one another, forbearing one another, admonishing one another, and marami pa, considering one another. And this morning, ang ating lesson is tender-hearted one to another. Ephesians 4:32. Ephesians, Pauline Epistle, okay, sulat ni Apostle Paul sa mga taga-Ephesian believers. Okay, 32. Ephesians 4:32. Ready? Read. And be kind one to another, tender-hearted, forgiving one another, even as God for Christ's sake hath forgiven you. Amen? So there is 3 instructions given by Apostle Paul sa body of Christ. First, kind one to another. Second, tender-hearted one another. And third one is forgiving one another. Before we go on, shall we come to the Lord in prayer? Great and loving God, we praise you for this moment, for this morning, for this first Sunday of this month, Lord, na binigay niyo po sa amin, another month of March. Salamat po, Lord, na kayo po ang nag-preserve sa amin for the last month of February. And Lord, natapos namin with your blessing. And here we are, Lord, sa another month na naman. This is the first quarter of this year. And it's our prayer, Lord, na sana this month, mayroon pa kaming magawa, mayroon pa kaming, Lord, ma-accomplish para po sa inyo. And it's my prayer, Lord, na patuloy kami mag-grow sa spiritual namin. Every time, Lord, na mayroon kaming teaching about your word. Help us na magkaroon ng receptive heart, teachable spirit, and help us, Lord, na mag-sink in ang mga lesson na ito. At maisabuhay namin ang mga natatanggap namin, Lord, na mga payo niyo po. Mga reminders niyo sa amin every Sunday. Also, Father, we pray sa aming mga brethren, especially our 2 men na nagkaroon ng civil service exam, namely, si Brother Jason at Brother Ariel. O God, I pray that you would please grant them with your wisdom and knowledge na maansiran po nila ng tama ang mga questionnaire. And we are hoping, Lord, by your favor and grace, na sana this time ay makapasa po sila.
and magkaroon sila ng eligibility, Panginoon. Magamit nila someday, lalo na Brother Jason, sa pag-apply po sa mga government offices. Lord, alam namin na Ikaw ang may-ari ng wisdom. Ikaw ang source ng knowledge. Kaya we beg on you, we are asking your favor na ibigay niyo po sa dalawang men po namin. And we are anticipating for the favorable result someday, Panginoon. And also we pray sa mga may sakit, lalo na Sister Nining Sulit, until now nasa hospital. Ikaw patuloy mag-comfort, at the same time mag-provide ng financial needs nila. And Lord, please po, tulungan niyo siya, maging stable po ang kanyang oxygen. And I pray also Sister Elsie na sana makarecover sa soon sa kanyang karamdaman. And this I pray as we go on, Lord, give wisdom to your servant. In Jesus' name I pray. Amen and amen. Be seated. Alright? So ito po yung instruction sa atin. This is for the body of Christ, which is tayo po, mga kapatid, na mga ligtas. At sinabihan po tayo, we need to have a tender-hearted one to another. Okay. Now, ano po ang synonyms ng tender? Wala ka makita sa dictionary tender-hearted, tender lang. No? Bisa Pauline Epistle, sa Bible, compound word, tender-hearted. Pero sa dictionary, kung titingnan mo yung word na tender, ang ibig sabihin po ng word tender, sensitive, fragile, o marupok. Sunod, delicate. Ano pa? Frail, weak, vulnerable, soft, and brittle. So, yun po yung mga synonyms ng word na tender. Okay? So, fragile, delicate, frail, weak, vulnerable, soft, and brittle. Now, punta tayo sa antonyms niya. Pag sinabing antonyms, opposite. Okay? Ang opposite naman sa tender, tough, matigas. Oh? Strong, substantial, firm, and hard. So yan ang opposite ng tender. Alright, mga kapatid. Now, tingnan natin, ano po yung association of the word tender in the Bible sense? In a biblical way, paano gikunik ng Diyos ang word tender? Okay? Now first, i-consider siya, associated siya sa good. Pag meron ka makita word na tender, associated siya sa word good. Okay? Ano po ang verse natin? Okay, Genesis chapter 18, verse 7. So in positive way, ginamit po sa Bible, ang word tender, associated siya sa good. Genesis 18:17, and Abraham ran unto the herd, and fetched a calf, tender and good, and gave it unto a young man, and he hasted to dress it. So ito po yung account na kung saan si Abraham, dinalaw po siya ng angel. Doon po yung sa Sodom and Gomorrah. At nung dinalaw po siya, mga kapatid, nung pong sinabihan po si Sarah na magkaanak siya. So may mga bisita pong dumating sa kanya, yan po ay mga angel. At ang ginawa po ni Abraham, dali-dali po niyang, nagkuha po siya ng calf. Okay? Lalaki po na baka. Baka po itong calf, lalaki. At sabi niya, tender and good, and gave it unto a young man, and he hasted and dressed it. So kinuha niya, tapos kinatay nila, at giluto at giserve sa kanyang bisita. Amen? So, dito natin makita yung word tender and good. So, associated po yung word tender and good. Ibig sabihin, natural po sa atin, pag may bisita tayo, dapat iserve natin yung best. Amen? Oo. Lalo na yung mga first time natin na visitor. Na-remember ko, nung nanay ko, meron talaga siyang plato na pangbisita lang. Meron siyang unan na pangbisita lang.
meron siyang kumot na pangbisita lang. Ilalabas lang pag may bisita. I don't know sa inyo. Pero yun ang naranasan ko at nakita ko sa nanay ko. Kasi gusto niya na ang bisita talagang satisfied, Brad, at komportable. Ito si Abraham. Nung may bisita siya, dali-dali. Siguro nung ibang araw, ordinary lang yung ulam nila. Pero nung dumating yung bisita, talagang kinatay niya. At kinuha niya yung bata at saka good na baka. At kinatay, gi-prepare para sa bisita. No? So, mas maganda talaga ikatay yung bata pa. Hindi yung tigulang na. Kaya isang araw, Brad, ang laga noon. At saka, baka isang Brad, tawag dito, isang multicab pa na panggatong ang kailangan mo para lang malaga. Kaya dito si Abraham, ang ginamit niya o kinuha niya, tender and good na baka. Alright. Ano pa? Okay? Good. Okay, not only associated ang word na tender sa good, but also associated siya sa word delicate. Delicate. Oh. Kanina nakita natin ang meaning niya. Deuteronomy 28:54, so that the man that is tender among you and very delicate. Sabi po ni Moses, his eye shall be evil toward his brother and toward the wife of his bosom, and toward the remnant of his children, which he shall leave. So, not only tender, but also delicate. So, pag sinabing tender, dapat mag-ingat. Kasi delicate din. Para po bang babasagin. Na kapag yan ay careless tayo, ay masira po. Kaya may mga bagay na tender na dapat extra careful po tayo. Later on, atin po yang makita. Okay? Tender and delicate. Next, ano pa? Another verse. Okay? Deuteronomy pa rin. The tender and delicate woman among you, which would not adventure to set the sole of her foot upon the ground for delicateness and tenderness. Her eye shall be evil toward the husband of her bosom, and toward her son, and toward her daughter. Take note, the tender and delicate woman among you. So, binanggit sa Bible na ang babae ay delicate. Hello, amen? Mga mister, kaya dapat natin proteksyonan ang mga babae. Kaya delicate. Dimension sa Bible na delicate. Hindi delikado ba? Delicate. Iba tong delikado. Delicate lang. Okay? Kaya ano yan sila? Fragile. Okay? Ang isang babae pala soft. Ang isang babae is vulnerable. Amen? Ang ano pang kahulugan ng tender kanina? Weak. Mahina. Kaya dapat ang pag-deal natin sa mga babae dapat proper. Kasi once po yan ay hindi natin ingatan, ay masira po yan, Brad. No? Maano po sila? Madali po silang susceptible sila, vulnerable sila. Kaya tayong malalaki, minsan ang ating salita, walang pakialam, pero sa babae, meron na po yung meaning. No? Nasasaktan na po sila. Kaya dapat careful tayo sa ating, the way tayo magsalita. No? Sabi ng Bible, is tender and delicate woman among you. So, isa sa gina-consider na delicate ang mga babae. No? Kaya, lalo na yung mga bata pa. Okay, next. Delicate. No. Examples of delicate things that are tender. Okay. So ito naman, mga bagay na delicate and tender. Deuteronomy 32, verse 2, sinabi ng Bible, my doctrine shall drop as the rain, my speech shall distill as the dew, as the small rain upon the tender herb. Dito naman, tender herbs. Merong mga tanim sa Israel na very delicate, na sobrahan mo rin ng tubig, ay madali po siyang malanta. Okay? At very, delicate talaga siya in the sense na hindi siya pwede dapat ma-move. Hindi siya pwede laging, anong tawag doon? Nasasagi ba? Sabi ng nanay ko,
pag magtanom ka ng rose, make sure na hindi siya daanan ng tao or may mga hayop. Kasi ang rose, isa sa mga tanim na delicate, sensitive. Pag lagi mo siyang namumog o nasasagi, mamatay po yan. Di talaga mabubuhay yung rose. At nung gitry ko nga, totoo. Agree ba kayo, mga ladies? Oo. Na kahit ano mo siya katanim, o binyagan mo siya, pero everyday, namumove siya, I don't expect mabuhay. Kasi dapat yan, pag magtanim ka, lagyan mo ng bakod, lagyan mo ng protection, na hindi talaga siya mamove kahit mga animals. Okay? Sa Bible, sabi ng Bible, merong herb sa Bible na tender ang tawag, na dapat i-consider nila sa bansa pong Israel. Alright? Sabi niya, my doctrine shall drop as the rain, my speech shall distill as the dew, as the small rain upon the tender. Kaya nga, kahit sa pagdilig, dapat dahan-dahan. Di ba? Hindi pwede magdilig ka sa bagong tanim na buhos ka lang ng buhos. Dapat timing. Dapat dahan-dahan. At kung pwede, gamitan mo ng sprinkler, yung maganon lang. Kasi pag tabo, idritso mo, mapatay pa rin yung tanim. Alright? So katulad po dito sa ating binasa, small rain upon the tender herb. Alright. Next, ano ba ang kinakonsider sa Bible na delicate na mga bagay? Tender herbs, kanina, ito naman tender grass. Tender grass. 2 Samuel 23 verse 4, mabasa ba ninyo? Makita ba? Anong sabi? And he shall be as the light of the morning, when the sun riseth even a morning, without clouds, as the tender grass is springing out of the earth by clear shining after the rain. So, ang sinabi nitong tender grass, yung bata pa. Napapansin niyo po yung nasunog na area, o nasunog na nasunog na bundok, Brad, tapos sisibol yung mga bagong grass na ang pino niya, green pa, ganon. O kaya nag-spray ka sa isang area na super grabe ang damo, tapos namatay, tapos may tumubo na bagong damo. Yun ang tinatawag tender grass. At ang tender grass, mga kapatid, ay paborito po yan ng mga hayop. No? Masarap po yan, lalo na yung kugon, yung bagong sibol po, mga kapatid. Okay? Tender grass. So not only tender herbs, but also tender grass. Binanggit po dito sa Book of Samuel. Book of Samuel. Okay. Now, another thing na ating makita. Sa Song of Solomon naman, chapter 2, verse 15. 15. Take us the foxes, the little foxes that spoil the vines, for our vines have tender grapes. Okay? Ang Book of Solomon kasi ito parang poem ba? Okay? So, sulat po ni Solomon pa rin na para po sa Shunammite woman. Okay? So, katulad po sabi niya dito ay, take us the foxes, the little foxes that spoil the vines, for our vines have tender grapes. So, si Solomon, nakita niya yung vineyard niya, one day maybe, na maraming mga foxes, tumatakbo, and then nahuhulog yung mga maliliit na bunga ng vines. At very sensitive pala itong vines. Pag lagi mo siya, Brad, na namumove, konti lang, pwede na siyang mamatay, maliit pa lang, ang bunga niya, mahulog na. Okay? So, tender grapes, sabi ni King Solomon. Okay? Tender grapes. Next, ano pa? Associated, not only delicate, okay? Dito naman, sabi ni, dito sa Book of Kings, si David naman ito, about kay Solomon. Okay? Sabi niya, because thine heart was tender. Okay, ang Diyos mismo nagsabi po kay David, and thou hast humbled thyself before the Lord, when thou heardest what I speak against this place, and against the inhabitants thereof, that they should become a desolation and a curse, and hast rent thy clothes and weep before me, I also have heard thee,
saith the Lord. Thine heart was tender. So, i-consider din ang ating heart is tender. Now, yung puso ni David na hindi pa siya nagkasala, yung puso ni David, mga kapatid, na kung saan ay submissive ba siya sa Panginoon, ang kanyang buhay ay dedicated sa Panginoon, ang kanyang devotion nasa kay Lord pa, sabi ng Diyos, ang kanyang puso ay tender. Thine heart is tender. Okay? So yan ang word na associated sa word delicate. Marami tayo. Herbs, grass, grapes, and heart. Ito naman, associated naman ang word na tender, young. Young. So kanina, good, delicate. The third one is young. Young. 1 Chronicles 22 verse 5. And David said, Solomon my son is what? Young and tender. And the house that is to be builded for the Lord must be exceeding magnificent, of fame and of glory throughout all countries. I will therefore now make preparation for it. So David prepared abundantly before his death. So ito yung time na kung saan si David gusto siyang, may desire siya na mag-build ng temple of God. Diyan pa tayo? Pero giturn down ni Lord ang desire ni David simply because he is a man of war. He has a bloody hand. Hindi i-allow ni Lord na siyang mag-build sa temple because marami siyang dugo kasi warrior si David. At sabi niya, hindi ko ibibigay sa iyo, subalit ibibigay ko ang permission sa iyong anak na siyang mag-build. And so David, sabi niya, okay Lord, it's okay kung di mo i-allow sa aking anak lang si Solomon, but okay lang ba ako ang mag-prepare ng materials para sa aking anak? Kaya sabi niya, ang aking anak wala pang knowledge. Ang aking anak is young and tender. Si Solomon wala pang experience. Bago pa lang, bata pa si Solomon. Kaya tinawag sa Bible si Solomon, young and tender. Delicate pa siya, weak pa siya, kulang pa siya ng idea. And that is why, salamat kay David na nag-assist sa kanyang anak, nag-prepare ng materials, and that is why, hindi po nahirapan ang kanyang anak na si Solomon sa pag-build ng temple. Amen? So, ang lesson dito na pwede tayong mag-alalay. Kung ano ang desire ng ating anak, pwede natin siyang i-guide sa tulong ng Panginoon. Okay? Mga young and tender. Kaya mga young people, young and tender pa kayo. Kaya mag-focus kayo sa pag-aaral. Huwag sa ibang bagay. Okay? Doon kayo dapat mag-concentrate. Mga young and tender. Alright? So, pati din puso ninyo, young and tender pa. Pag nasaktan yan, wala na. No? Vulnerable kayo. Okay? Kaya hindi pa dapat sa proper time o maghintay sa proper time. Alright? Next. Not only young, no? Ano pang makita natin? Again, si David. 29 verse 1, 1 Chronicles. Furthermore, David the king said unto all the congregation, Solomon my son, whom alone God hath chosen, is yet, what? Young and tender. And the work is great, for the palace is not for man, but for the Lord God. So, nag-refer po siya sa temple. Okay? So, sabi niya, anong pag-describe niya sa kanyang anak? Young and tender, and the work is great. So, kailangan nila ng tulong. Kailangan nila ng suporta sa pag-build ng temple. Kasi ang kanyang anak, if ever na mawala si David, bata pa siya. Kulang pa siya ng knowledge. At ang gawain ay malaki. Kaya si David, sa kanyang kaharian, sabi niya, tulungan niyo ang aking anak. Suportahan natin ang building na ito, ang project na ito. The great, okay, and the work is great for the palace, yung temple na gagawin nila, ano daw? Is not for man, but for the Lord. Amen? Ang ating conference is not for man. Amen? But for the Lord. Ang ating church anniversary is not for man, but for the Lord. Therefore, this is a great work. And great work needs support. Great work needs teamwork. Amen? Kaya dapat, I hope and pray, sana lagi-lagi natin, every Sunday natin i-announce dito, church anniversary, May 23. Church anniversary, May 23 to 25. Malapit na.
Sana dahan-dahan na tayo nagbibigay. Huwag na nating antayin ang April. Huwag na nating higit lalo antayin ang May. Dapat ngayon pa lang. Amen? Ano, Brother R.R., meron na ba? Munti pa lang. Mga kapatid, mabilis ang panahon. Hindi natin namamalayan, April na. Kaya dapat ngayon, iwasan natin, alisin natin yung last minute. Okay? Para ngayon, mabudget na natin, maplano na po natin ang tama, mga kapatid. The work is great. The work is great. Alright. Ano pa? Young pa rin. Okay? 13, verse number 7. 2 Chronicles, and there are gathered unto him vain men, the children of Belial, and have strengthened themselves against Rehoboam, the son of Solomon, when Rehoboam was young and tender-hearted, and could not withstand them. So ito naman sa time po ni Rehoboam. Yung mga tao nag-rebel against him. Okay? At itong time na ito, si Rehoboam is young and tender-hearted. Bata pa. Bata pa siya. Alright. Next. Now, Bible Association of the word tender to God. Sa Diyos naman, kanina gi-describe, gi-associate ang word tender in many ways. Ito naman para sa Diyos, in connection sa ating Diyos. Ano naman ang tender? Okay? Now, first thing is that God's mercies are tender. Amen? God's mercies are tender. Ang habag ng Diyos, mga kapatid, praise the Lord, tender. Anong sabi po dito sa Book of Psalms? Okay, basahin po natin. Psalm 25, verse 6, ready go. Remember, O Lord, thy tender mercies and thy loving kindness, for they have been ever of old. Amen? Yun po ang gi-express ni David. Yan ang sinabi ni David. Yan ang pagka-describe niya sa mercy ng Panginoon. Na despite sa kanyang kasalanan, despite sa kanyang failure, nakita niya, naramdaman niya ang habag ng Diyos, ang mercy ng Panginoong Diyos. At sinabi niya, thy tender mercies. Hindi niya basta-basta sinabi, remember me, O Lord, thy mercy and thy loving kindness. But tinawag niya, tender mercies. Ano ang kaibahan ng tender mercies? Anong kaibahan sa word mercy lang na walang tender? Pag sinabi mong tender mercies, gi-expound ni David, anong klaseng mercy ang Diyos? Amen? Na ang mercy ng Diyos, hindi katulad sa tao, na pwedeng maawa ngayon, ngayong time lang, pero sa sunod hindi. But God is constant. God is merciful. Ang kanyang mercy is unceasing. Amen? Kaya tinawag niyang tender mercies. And thy loving kindness, for they have been ever of old. Are you glad that the mercy of God is tender? Now, gi-express niya always sa atin. Bawat isa po sa atin. Every day, na-experience natin ang tender mercies of God. Glory to God for that. Alright. Ano pa? Ano pa ang ating makita? Not only God's mercies are tender, but mga kapatid, okay, meron pa dito, Book of Psalm, pa rin, chapter 40, verse 11, withhold not thou thy tender mercies from me. O Lord, let thy loving kindness and thy truth continually preserve me. Andyan pa rin, ginamit pa rin ni David, thy tender mercies. So associated, mga kapatid, ang word na tender, when it comes to pag-describe sa ating Panginoon, yung karakter ng ating Diyos, anong klaseng meron siyang mercy? The tender mercies. Tender mercies. And loving kindness. Ito po yung always na ginagamit po ni David. Amen. Okay? What else? Psalm 51 verse 1. Have mercy upon me, O God, according to thy loving kindness, according unto the multitude of thy tender mercies. Blot out my transgressions. Ito naman yung time nagkasala po siya. At sabi niya, okay, have mercy upon me, O God. And then ginamit niya dito po sa last phrase, thy tender mercies, blot out my transgression. Alright. So,
Pag titignan mo yung Book of Psalm, marami kang mga verses makita about tender mercies ng Diyos. Okay? Now, ano pa? 69 verse number 16. Hear me, O Lord, for thy loving kindness is good. Turn unto me according to the multitude of thy, what? Tender mercies. So, dyan pa rin. Okay, almost si David ang nagsabi niyan. Tender mercies. Okay. God's mercies are tender. Great are thy tender mercies. 119, 156. O Lord, quicken me according to thy judgments. Okay, binigyan ko lang kayo ng mga verses about tender. Chapter 119, 77, let thy tender mercies come unto me, that I may live, for thy law is my delight. All right. Next. Oh. The Lord is good to all, and his tender mercies are over all his works. Okay? So, ang daming verses about the tenderness of God, about his mercy. Next, the Lord Jesus Christ described as a tender plant. Kanina, associated sa God the Father, ang kanyang tender mercies. Ito naman si Jesus Christ. Anong pagka-describe sa kanya, Brad? Isaiah 53 verse number 2, for he shall grow up before him as a tender plant, and as a root out of the dry ground, he hath no form nor comeliness, and when we shall see him, there is no beauty that we should desire him. Ito yung time na gi-picture out, mga kapatid, before and after Jesus Christ on the cross. Before the cross, he is like a tender plant. After the cross, ano na siya? Without form, nor comeliness. And when we shall see him, there is the beauty that we should desire of him. After the crown of thorn, Jesus Christ doon sa cross, mga kapatid, halos hindi na makilala ang kanyang hitsura. Okay, this is the picture sa ating Panginoon. Okay, diyan ba tayo? Amen. Okay, next, the application of the word tender-hearted with one another. Now, sa atin, sa body of Christ, sa ating panahon ngayon, ano ang application natin? Since ito po ay sulat ni Apostle Paul, which is applicable sa ating panahon. Now, take note, even as God hath a tender mercy toward us, so do we toward other people. Kung ang Diyos daw nagpakita sa atin ng tender mercies, in response, ano din po ang gawin natin sa ating kapwa? Hello, amen? Okay, now, James chapter 5, verse number 11. Basahin po natin, read. Behold, we count them happy which endure. Ye have heard of the patience of Job, and have seen the end of the Lord, that the Lord is very pitiful and of tender mercy. Okay? Now, katulad sa ating panahon, o katulad sa time po ni Job, ano si Job? Gidescribe si Job? Ano si Job? Ano ang meron kay Job? Patience. Ano ang na-develop sa life ni Job nung dumating yung mga trial sa life niya? Yung gitry siya, mga kapatid, lahat nawala halos sa kanya, pati yung health niya, nandun pa rin yung patience. At salamat, ganun din ang ating Panginoon. Kung gaano kapasensyoso si Job, ang Diyos sa atin din, patient din siya. Tender mercy ang ating Panginoon. Every day, every hour, nakakasala tayo. Yet, ang mercy ng Panginoong Diyos never change. Amen? Our God is still pitiful. Anong word pitiful? Mahabagin. Katulad yan sa word na mercy, ang word pity. Ano pa siya? An of tender mercy. So, gusto ng Book of James i-emphasize sa atin no, kung ano ang karakter ng Diyos toward sa atin, dapat ganun din tayo sa kapwa. Dapat magkaroon din tayo ng pitiful attitude at magkaroon tayo ng tender mercy sa ibang tao. Now, gusto kang kawaan, tapos ikaw naman di marunong maawa sa iba. Gusto ka nagkaroon ng tender mercy, pero di ka naman marunong mag-extend ng tender mercy sa iba.
Hindi pwede dapat two-way, Brad. Yun ang gusto ng Diyos na i-emphasize dito po sa ating text. Alright? Even as God has a tender mercy toward us, so do we toward other people. Okay? Now, the foundation of having a tender heart is even as God for Christ's sake has forgiven us. Anong reason natin? Bakit tender-hearted tayo, Brad? Anong tender-hearted? Puso na, malumo na kasing-kasing, o mahumok, Brad. Opposite sa pusong bato. Hindi pusong bato, kundi pusong, pusong bamon, sabi pa ng iba, Brad. Ano ba? Malambot, no? Ayun ang tinasabag, tender-hearted. Pag sinabing tender-hearted, considerate. Marunong ka mag-consider. Okay? Marunong ka Brad? Magpasensya. Marunong ka, i-skip mo ba? Yun ang ibig sabihin, tender-hearted. Tender-hearted. Kung paano na tayo pinatawad ng Diyos, even as God, for Christ's sake, has forgiven you. Ephesians 4:32. Binasa natin kanina. Tingin kayo dito. Amen? Anong command? Anong instruction? And be ye kind one to another. First thing, dapat meron tayong kindness. As member of the body of Christ, dapat first tayo na mag-demonstrate ng kindness. As Christians, as believer, dapat first of all, ang kindness nakikita sa loob ng bahay. Amen. Dapat na-demonstrate ng parents ang kindness sa kanyang anak. At the same way, ang anak makikita din ang kindness toward her parents o his parents. Kasi mahirap tayo mag-demonstrate sa labas kung sa loob ng ating mga tahanan walang kindness. Perfect example natin ang bahay, Brad. Kasi may mga paligid tayo. Sikan sa church. Kung ang mga member nag-aaway-away, kung ang mga member merong mga personal agenda, kung ang mga members by selfishness, kung ang mga members meron pong mga faction, merong mga grupo-grupo, saan mapakita natin ang kindness? Amen. Kaya sabi ni Paul, and be kind one to another. I believe itong one to another nag-refer sa mga Christian. Hindi lang ito sa unbeliever. First of all, pag sinabing one to another, that is the body of Christ. Pag sinabing one to another, that is your fellow believers. That is the children of God. Ang tanong, meron kayang kindness sa atin? Amen? Dapat nakikita ito. Kahit di mo sabihin, Brad, dapat na-demonstrate ito. Ano pang sabi ni Paul? And be kind one to another. At number 2, yung sabi niya, tender-hearted. Now take note, pag walang kindness, mahirap ang tender-hearted. Kasi nagsisimula sa kindness. Ang kindness or ang tender-hearted is the product of kindness. Pag meron kang kindness, meron kang tender-hearted, at hindi mahirap ang forgiveness. Meron ng forgiving one to another. Bakit? First of all, na-develop na ang kindness. Kaya hindi po aksidente. Bakit inuna ni Paul ang kindness before ang tender-hearted? Kasi dapat ito ang pinaka-foundation natin, kindness. Pagiging mabuti. Kahit minsan may mga taong hindi mabuti sa atin. Pero yet, ang sabi ng Bible, we need to be kind one to another. Hindi lang dahil nagbigay sa iyo ng favor, hindi kayo may natanggap ka, kind ka. Hindi. Dapat habit natin ang pagiging kind. Kahit sinabihan ka ng masama, kind ka pa rin. Kahit agrabyado ka, kind ka pa rin. Kahit inutangan ka, walang bayad-bayad, kind ka pa rin. Walang kapalit ang kindness, Brad. Walang substitute ang kindness. Do it because that is the Lord's command. Sometimes, kind tayo basta kind po itong tao sa ato. Pero pag mayroong nagawa sa atin, sorry ka, markado ka na sa akon. Next time, di ka nakaliwat. Minsan, ganun ang karakter ng tao, gadipindi. Sa karakter din ng iba. Pero katulad daw si Jesus Christ, na kung saan ba ang karakter ni Jesus Christ never change. Every day, He is kind to us.
He is tender-hearted to us. He is forgiving to us. Ganon din dapat na karakter ang gusto ng Diyos na ma-develop sa atin. Especially in the body of Christ. Mahirap yun, Brad. Isang compound kayo, tapos hindi kayo. Oh, pareho kayo Christian. Pareho kayo ng church. Pareho kayo Holy Spirit, tapos walang imikan. Mahirap yun. Nandun yung pride. Oh, nagsasalubong kayo, walang imikan. Walang pansinat. Mahirap yun. Saan ang kindness doon? Saan ang tender-hearted doon? Hirap yun. Iwasan natin yan, Christian. Kung tunay tayong member ng body of Christ, dapat ma-develop yung sinabi ng Bible. Amen? Dapat makita mismo sa atin. Tender-hearted. Sunod, forgiving one another. Bakit? Sinabi ni Paul, even as God. Ginamit yan example, even as God, for Christ's sake, hath what? Kung paano tayo pinatawad ng Diyos, ay ganon din tayo dapat magpatawad. Sa Old Testament, brother, o sa part of the law, pag hindi ka nagpatawad, hindi ka rin patatawarin. Sabi ng Book of Matthew. Pero sa ngayon, sa body of Christ, magpatawad ka katulad na pinatawad ka ng Diyos. For Christ's sake, hath what? Forgiven you. Amen. Take note, church, that is a command. That is God's instruction sa atin. Hindi yan optional. No, dapat gawin natin. Kahit mahirap, no, gawin po natin. Hingiin natin ang grace ng Panginoon, no, na magawa po natin itong mga bagay na ito. Okay. So, ang ating Panginoong Diyos, grabe, Brad, ang paggawa sa Kanya. Pati ang damit niya, Brad, tinanggalan pa siya. Gisugalan pa ang kanyang damit. No? Ganon ang paglapastangan sa ating Panginoon. Pero lahat po, mga kapatid, ang Diyos natin, ang ating Panginoong Jesucristo, tiniis po niya ang lahat. Alright. Okay? The application of the word tender-hearted with one another. Only God gives us the tender heart or soft heart to deal kindly to others. So Diyos lang po, mga kapatid, makapagbigay po niyan. Wala pong iba. Ating pong hingin sa Diyos, sa ating Panginoon na ibigay po niya yung tender heart sa ating pong puso. Okay? Job 23 verse 16, for God maketh my heart, anong sabi ni Job? Soft, and the Almighty troubleth me. So mismo si Job, i-acknowledge niya, for God maketh my heart soft. Kasi by nature, bad, sa totoo lang, nature, by nature, hindi naman soft ang puso natin. Humanly speaking, ang puso natin, matigas talaga ito eh. Sabi doon sa Ezekiel, stony heart. That's why sabi niya, i-replace ko ito ng heart. Bagong heart. Oh, my son, give me your heart. Sabi ng Diyos. Kaya, i-pray natin sa Panginoong Diyos, lalo na pag nasaktan tayo, minsan, mahirap mga kapatid. No? Mahirap tayo makamove on. Pero sabi ni Job, for God maketh my heart soft. Amen. Proverbs 15 verse 1. A soft, what? Answer turneth away wrath, but grievous words stir up anger. Ano daw, Brad? Ang malumo nga pagsabat, ano daw, Brad? Turneth away wrath, nagapasipay sa kaakig, nagapabugnaw, nagapalinong, or what? Oh, ano pa da? Oh, but sila niya, but grievous words stir up what? Anger. Apan ang masingkal, maisog, mataas, o nga mga pulong, nagadabok sang kaakig. Kagtuod na siya, amen? Kaya, the best talaga mga kapatid, na defense, pag may away, maghipos. Gusto mo maglinong? Maghipos. Gusto mo mauntat ang gamok? Paghipos. Wala kayo ba ni maon? Hipos lang, diba? Dugay-dugay. Mga kapatid, matakan man ang sige yaw-yaw. Pero nga, nag-abot siya, nagtapungulay, nagpinusilay, naglabunay. Ano pa, Brad? Tungod kay sa sige ka? Yes or no? Sige ka wakal. Tingnan yung mga lasing. Bakit sila nag-ano? Kaya walang magpatalo. Kaya mag-asawa, gusto mo mauntat, Brad, hipos na lang. Gusto ka mong matapos,
mag-asawa na untang mo kay Mrs. Oh, Brad, himua si Mrs. Tanan insakto, di ka na magbais. Oh, sige, na, tama. Oo, tama. Oh, why na, Brad? Why, linong ginapirmi. Ay, hindi pagbaisa si Mrs. Hindi pagkontraha, linong ginapirming balay. Why ginagam mo? Hello, amen? Kay kung mo baison, why di matapos bilog adlaw, ara dya po na mga abyan. Amo na gusto mo matapos ba? Dali lang? Hindi pagsabta. Hindi na pagsapa ka. Oh, di ba? Oh. So sabi ng Bible, saan nanggagaling ang soft answer? Amen? Saan nanggagaling ang soft answer? Sa soft heart. Kaya hindi ka makagkaroon ng soft answer kung ang puso mo hindi soft. Oh, kaya sabi ni Job, God make it my heart soft. So ang Diyos ang nagbibigay ng soft na puso. No? Kasi mga kapatid, ang ating puso, ito yung organ ng ating katawan na very sensitive. Hindi ang brain, hindi ang liver, hindi ang kung anong organ dyan, ang heart. Kaya si Satan pinupuntarya ang ating heart. Kaya alam ni Satan, ang stronghold between God and Satan is the heart. Once makonquer niya ang heart mo, wala na, talo ka na. Oh. Kaya always i-guard natin ang ating heart. Amen? Kaya yan ang battleground between God and the devil. Hello? Amen? A soft answer turneth away wrath. Baliktad sa amin, Brad. Kung sa inyo, Brad, pag ano ka mo sa misis niyo, ang lalaki ang gahipos. Oh. Hipos na lang lalaki para away na. Pero sa balay, pag ako nangakig, hipos ka mo. Hipos ka mo. Di na magsabat sa akon para matapos na dali dire. Muna si Mambik, hipos na. Di na magsabat-sabat. Pabay ko, magyaw-yaw ko kung akig ko. Hipos lang ka mo, kaya maumpawan ko dugay-dugay. Umpawan ko dugay-dugay. Pero may magsabat-sabat sa akon, damor ko mainit ba? Pastor, kakainit ka man, ay simpre tao ta mo. Gakainit gani ka mo. Ano man, isimti din ang pastor. Hindi, tao gyapon ta. Pero sining ko, hipos ka mo. Ay, para matapos tadali sini. Hindi ta maugmaan sini. Ganun lang kasimple. Bible principle, Brad. A soft answer, what? Turneth away wrath. So, i-pray natin na magkaroon tayo ng tender heart. Kasi pag hindi po na-develop ang tender heart, mga kapatid, mahirap po magpakita ng kindness. Amen? So, salamat sa Panginoon. Gi-remind tayo, mga kapatid. The application of the word tender-hearted with another. Number 4, we show tenderness to one another because what? Every one of us is considered delicate in the body of Christ. Amen? So, yun ang command sa atin na magpakita tayo ng tenderness one toward another because ito ang reason consider delicate in the body of Christ. Delicate tayo. Fragile tayo. So pag hindi tayo magkaroon ng tenderness, tayo ang nagsisiraan. Tayo ba ang makonsume? Tayo ang madestroy. Pag wala tayong tenderness sa bawat isa. Kaya dapat isa-isa sa atin, sa member of the body of Christ, we need to be tender. We need to be tender. We must show tenderness one to another. Number 1 result, we promote Christ. Number 2, we promote unity. Number 3, we maintain peace and harmony in the body and in the local church. Okay? Kaya dapat makikita po yan, kapatid. No? Ang tenderness is a delicate in the body of Christ. Essential po ang tenderness in the body of Christ. Okay? 1 Corinthians chapter number 12. Okay? Anong sabi ng Bible, Brad? Nay, much more those members of the body which seem to be more, take note, Brad. Ano itong word? Feeble. Anong word feeble? Feeble. Hindi itong feeble nga bato. Bato siya. Pito siya. Feeble means delicate. Feeble means weak. Mahuyang. Feeble are what? Necessary. Necessary. Importante po. Okay, basahin natin. Chapter number 12, 1 Corinthians. Chapter number 12. 1 Corinthians, chapter 12.
Okay, sa ating binasa kanina. 22, nay, much more those members of the body which seem to be more feeble are necessary. And those members of the body which we think take not to be less honorable, upon this we bestow more abundant honor, and our uncomely parts have more abundant comeliness. For our comely parts have no need, but God hath tempered the body of together, having given more abundant honor to that part which lacked. 25, that there should be no, look at 25, that there should be no schism in the body. The word schism means division. That there should be no division in the body, but that the members should have the same care one for another. Amen? So dapat magkaroon tayo ng same care one for another. I-care natin ang bawat member, ang lahat na members of the body. Okay? And verse 26, and whether one member suffer, all the members suffer with it. So afflicted, and one member be honored, all the members rejoice with it. Now we are the body of Christ, and members in particular. Okay? So dito po, gimension ni Paul na importante po ang bawat isa. Huwag nating i-consider ang isang part na less ang kanyang importance, less ang kanyang value, less ang kanyang part. No. Bawat part of the body is essential and meron siyang crucial na rule sa bawat body of Christ. Kaya po mga kapatid, dapat tayo cautious. Amen? Dapat tayo careful how we deal the body of Christ. What is that? Tayo po na mga believers of God. So, bawat isa po, sabi ng Bible, verse 22, much more those members of the body which seem to be more feeble are necessary. Meaning, hindi lahat sa body of Christ are strong. At the same time, hindi po lahat sa local church is strong, mature Christian. May mga bago pa dyan, may mga weak pa dyan, may mga member pa dyan sensitive. So dapat tayo, careful tayo how we deal with them. Amen? Paano natin sila pinakasamahan? Okay? Para hindi po magkaroon ng schism in the body of Christ. Kaya po, magkaroon tayo dapat ng tender-hearted. Amen? Okay? Ibig sabihin, mga kapatid, okay, ang ating salita ay dapat po, okay, season with grace. Yun po ang sabi ni Apostle Paul sa ating lahat. Okay? So, tender-hearted one to another. Yun po ang gustong emphasize ni Paul sa atin, na hindi lamang tayo kind, hindi lang tayo forgiving, but also tender-hearted. Meaning, hindi pa tayo, pag na-offend ka, willing ka magpatawad. Nasaktan ka, expand mo pa rin ang iyong heart. Hindi ka magsarado. Ipakita mo ang iyong kindness. Ipakita mo ang iyong tenderness sa iyong kapatid. So, like I said kanina, dapat sa ating family makita at sa ating church makita ang tender-hearted. Okay? Sa atin, bago natin ma-demonstrate sa labas, mga kapatid. Okay? So, yun po ang gusto ni Apostle Paul na ating ma-develop. Okay? According sa ating text, before tayo magtapos, chapter 4 kanina, verse number 32. Okay? Sabi niya, mga kapatid, ano pang sabi niya? Okay. Before I close, verse 29. Umpisahan ko verse 29. Chapter 4, verse 29. Let no corrupt communication proceed out of your mouth. Okay, iwasan natin ang mga corrupt communication. What is that? Mga evil words, murmuring, complaining, cursing, etc. Let the corrupt communication out of your mouth. But, sabi niya, but that which is good to the use of what? Edifying, that it may minister grace unto the hearers. Anong sabi ni Paul? Instead na corrupt communication ang mag-proceed out of our mouth,
Sabi niya, it should be the things that would edify, things that would encourage, things that would minister grace unto the hearers. Yun po yung word maka-encourage, maka-lift up, maka-uplift ng soul ng isang believer. Kung meron man ng hinang kapatid, ikaw nakausap niya, na-revive siya. Ikaw nakausap niya, na-restore siya. Di ba napakaganda? May mga tao na, okay, pagkausap mo talagang na-uplift yung spirit mo. Ito yung gusto ni Apostle Paul sa atin, hindi yung mga salita natin na iba-iba, kundi yung edifying. Nag-pray ka sa kanya, nag-quote ka ng verse para sa kanya, gina-pray mo siya, yun yung napakaganda. Naka-minister tayo sa ibang tao. At sabi niya dito, verse 30, and grieve not the Holy Spirit of God, whereby ye are sealed unto the day of redemption. Andiyan ang Holy Spirit sa atin. Okay, huwag natin siyang i-grieve. At sabi niya, verse 31, diyan pa tayo, amen? Anong gawin natin? Let all bitterness and wrath and anger and clamor and evil speaking be put away from you with all what? Malice. Now, take note, sabi niya, let all bitterness and wrath and anger and clamor and evil speaking be put away from you with all malice. Who is our perfect example? Who is our classic example, Old Testament, mga kapatid? Joseph. Joseph, amen? Kung meron man siyang dapat ba hinanakit, grabe. Kasi gibinta siya ng kanyang mga kapatid, pinagpirahan siya ng kanyang mga kapatid, tapos hindi lang siya nabinta, giakusahan pa siya ng asawa ni Potiphar na nang-rape siya, nakulong siya na walang kasalanan, nakulong siya na walang trial, nakulong siya, Brad, na walang investigation. Istorya lang ng, gawa-gawa lang na istorya ni Mrs. Potiphar na sinamantalahan siya ni Joseph, and yet si Joseph, di siya nagtanim ng galit. Nakulong siya, yes, nakulong siya. Pero mga kapatid, at the end of the day, dahil siya yung tao na gialis siya yung bitterness sa puso niya, gipromote siya ng Panginoon. Amen? Sabi ng isang tao, lately lang, before I close mga kapatid, si Juan Ponce Enrile, last February 14, Brad, ika-100 years niya. Nakatanggap ng 100,000. February 14, pinanganak si Juan Ponce Enrile, February 14, 1925. Last 14 ng February, ika-100 years niya. Oh. So, sikreto lang daw niya, sabi niya, wala na, kanyalimutan ko na lang yung mga tao gabas sa akin, yung mga tao na negative sa akin, mga taong galit sa akin. Hindi ko na lang, gina-ignore ko na lang. So, siya pala sa sikreto ng long life, yung i-ignore mo. Kasi sa mundong ito, mga kapatid, may mga basher talaga. At minsan, ang mga basher natin, mismo nating pamilya. Yes or no? Lalo na yung mga unsaved. Kung idibdib mo yan, wala, talo ka, Brad. Kaya tayo, patuloy lang tayo. As long that is God's will, as long tama, as long wala kang iagrabyado, huwag ka magpadala sa kanila. Gusto ka magkaroon ng 100,000, follow the example of Enrile. Amen? Ignore the negative things, Brad, in this life. Amen? I-maintain natin ang tender-hearted. Oh. Kasi kahit anong gawin natin, may mga tao talaga negative. No. Pero mga kapatid, it's better. Sabi niya, tender-hearted, forgiving one another. Diyan pa tayo? Amen? So, yun ang instruction sa atin sa time ni Apostle Paul. Jesus Christ, second our example, kahit anong ginawa kay Jesus Christ, mga kapatid, hindi po siya nagbitaw ng salita. Amen? I hope and pray na by the grace of God, i-maintain natin, magkaroon tayo ng tender-hearted. Lord, tagay ko sang tender-hearted, mahumok, malumong nga kasing-kasing, hindi kasing-kasing maakigon, hindi kasing-kasing nga madinumuton. Amen? But kasing-kasing willing but okay, magpasensya. Amen? Tayong lahat, please. Tayo po tumayo. Diyos naming banal, Panginoon, salamat po sa iyong instruction sa amin. This morning, through the Bible, na Lord, ang the word tender is always associated with the word good.
The word tender is always associated with the word delicate. Lord, ang aming mga puso, delicate po ito. Ang aming mga sarili, Lord, fragile po ito. Madali po itong mabrittle. Madali kaming masaktan, sensitive kami. But salamat, Panginoon, nag-remind nyo kami today na, Lord, anumang experience namin, dapat pa rin kami, i-maintain namin ang pagiging tender-hearted. Na, Lord, alisin nyo sa amin. Let all bitterness, Lord, is put away, maalis sa amin. By nature, Lord, minsan andyan sa amin, Lord, gusto namin mag-revenge, gusto namin mag-retaliate. But Lord, salamat, nag-control nyo kami. Salamat, gi-remind nyo kami today na it's better pa rin, Lord, ang magiging tender-hearted. It's a beautiful thing pa rin, Lord, ang pagiging kind. It's a good thing pa rin, Lord, ang pagiging forgiving. Kaya today, it's my prayer, sana, Lord, ma-maintain namin at magawa namin ang pagiging, yung word, Lord, ministering one to one another. Yung tender-hearted, hindi lang, Lord, admonishing, hindi lang forgiving, but also, Lord, magiging considerate kami. Lord, give us that kind of heart. Mahirap, Panginoong Diyos, magkaroon ng tender-hearted. Lord, may struggle kami. But, Lord, ang Bible, ang nagsabi sa amin, we know kaya namin ito through the power of the Holy Spirit. And I know, Lord, hindi ka magbigay ng instruction sa amin na di namin kaya. Kaya this morning, hingiin namin, Lord, na magiging kind kami sa aming salita, the way we react, the way we respond. Help us, Lord, na magkaroon kami always ng soft answer. Whenever, Lord, merong mga disagreements, merong mga discussion, tulungan nyo kami, Lord, our response should always be a soft answer. Because the Bible says, a soft answer turneth away wrath. Ang pagiging soft, Lord, na pagsagot ay mapasipay po ang galit. Kaya today, sa aming lahat, I know, Lord, may mga struggle kami sa aming mga relationship. Husband and wife relationship, sa parents, Lord, sa mga anak, and even among the sibling. Minsan sa magkakapatid, may mga discussion. Sa magkakapatid, Lord, sa magbayaw, may mga gap minsan. But Lord, I pray today, please give us a tender heart, Lord. Na kami po, Lord, katulad sa inyo, tender pa rin kayo para sa amin. Though many times kami nag-fail, though many times kami nagkasala, nag-fail, but Lord, your mercy is still there. Your loving kindness is still there. At Lord, yung tender mercies niyo sa amin ay andyan pa rin. Panginoon, ngayong umaga po, aming pong hingiin sa inyo na sana magkaroon kami ng tender-hearted sa aming pong mga buhay. As you bow your head and close your eyes, Christians, is a blessing na tayo po'y ma-remind. Aminin po natin minsan, tayo po ay nag-fail about this tender-hearted. Nag-fail tayo about kindness. Nag-fail tayo about forgiving. But salamat sa salita ng Panginoon today na siya pong nag-remind sa atin na sulat ni Apostle Paul na dapat tayo maging tender-hearted one to another, kind toward another, forgiving to one another. This morning, I believe hindi yan ibigay na instruction ni Lord sa ating lahat kung hindi natin kaya. Binigay yan ng instruction ni Lord kasi nakita ng Diyos na bibigyan kanya ng grace, bibigyan kanya ng strength na magawa po natin. And first of all, dapat makita sa ating mga tahanan na meron tayong tender-heartedness sa ating mga anak, sa ating pamilya, sa ating misis, sa ating mister. Una sa lahat, nagsisimula po bago ang ating simbahan. This morning, may I ask you to please come on the altar. Can we come to the altar and can we pray together? Everybody standing, tayo po tumayo. And the altar is now open. We can pray, we can come, and we can ask the Lord, Father God, Lord, salamat po sa instruction, and please give me that kind of heart, na tender-hearted heart. I know na gusto mo pula sa akin na magang tender heart. Lord, please help me. Help me, Lord, na sa aking paligid, sa aking pamilya, sa aking mga anak, sa aking husband, sa aking wife, sa aking parents,
sa aking mga in-laws, mapakita ko po ang tender-heartedness. Amen? We can come to the altar and we can pray together. It's a blessing, mga kapatid. Gusto ng Diyos na tayo po ay magkaroon ng tender heart. Amen. Amen. Praise the Lord for that. How about the others? The altar is still open. We can come, we can pray together. Amen. Loving and gracious Lord, thank you so much po sa inyong reminder sa amin today. Salamat we have this kind of instruction. Salamat for Apostle Paul na siya po nagsulat, nag-remind sa amin that Lord, in our days, in our dispensation, Lord, we are told we need to be kind one to another as member of the body of Christ and as children. At the same time, Lord, na kami po ay may Holy Spirit na. May demonstrate namin, Lord, sa paligid, ang pagiging tender-hearted. Every day, Panginoon, nakaka-encounter kami ng mga tao. Whether it is saved, whether it is believer or unbeliever. And Lord, tulungan niyo po kami na may pakita namin sa aming sarili, ma-demonstrate namin, Lord, ang pagiging tender-heartedness. Salamat po sa example ni Joseph. Isang tao, Panginoon, na na-mistreat. Isang tao, Lord, na makita namin, Lord, na agrabyado. And yet, makita namin ang kanyang puso, Lord, na wala pong tanim na galit. Makita namin, Lord, ang kanyang buhay na napakaganda. At the end of the day, pinatawad niya ang kanyang mga kapatid. Lord, at nagkaroon sila ng reunion and reconciliation. Simply because, Lord, kanyang pinakita ang tender-heartedness ni isang Lord, hindi po niya sinumbatan ang kanyang kapatid. Instead, nagpasalamat sa Diyos na huwag niyong sisihin na yung sarili kung bininta niyo ako. Kasi may plano po ang Diyos. May purpose si Lord. It could be evil sa iba, but para sa Panginoon, it is for good. Kaya maraming salamat, Panginoon, sa araw na ito. Thank you for this great reminder. And it's our prayer, dear God, na makita ito sa aming mga buhay, little by little. I know it's hard. I know it's not overnight, Lord, magawa namin ito. But I know we can do it by the power and by the help of the Holy Spirit which is in us. Help us, Lord, na always kami maging considerate. Help us, Lord, na maging careful kami sa aming mga salita, na hindi kami makaka-offend sa aming kapwa, hindi kami makaka-offend sa aming mga loved ones, sa aming mga family, and higit sa lahat, hindi kami makaka-offend, Lord, sa mga members of the body of Christ and even in this local church. And help us to be a blessing, and Lord, maging channel po ng blessing para sa ibang tao. Again, thank you for the brethren that are here, mga bisita namin, mga regular. Thank you sa mama ni Sir Alden, kanyang younger na sister. Andito din. Of course, sa aming isang bisita na nanay, bisita nila Brother RR, thank you. And it's a blessing, nakita namin nung mamerto, for the first few weeks, nagkasakit po siya.
But thank you, Lord, He made it this morning. And tulungan niyo po siya. Sana tuloy-tuloy ang kanyang recovery. And thank you din kay Kelvin, andito ngayong umaga. It's my prayer na kahit sa tampakan siya, magpatuloy siya doon kung nag-church ba siya kay Pastor Lando. And tulungan niyo siya magkaroon ng proper judgment, proper decision sa buhay niya. Kung may plano siya mag-aral, Lord, i-direct niyo po si Kelvin na ito. Maraming salamat at ibalik niyo kami ngayong hapon. I-bless you, Lord, ang aming bayanihan in preparation pa rin sa aming upcoming event which is our church anniversary and Bible Conference. Isahin niyo aming puso, bigyan niyo kami joy, unity, teamwork sa paggawa ngayong hapon, Panginoon, sa mga trabaho. Pakaingatan niyo po kami. And today, Lord, as we dismiss, give us your blessing. This is our prayer in Jesus' name. Amen and amen. Thank you and God bless. Remain standing. Okay? To our moderator, saan yung isang mic natin, Tan? Nandun. Okay. Salamat, Pastor. Amen. Thank you sa message. Amen. Nakakad naman isang lugang kaalam sa atin. Di ba sa katao, hindi natin makaligawan na kasi sa katao. Yeah. So, pinaagi sa pulo sa Ginoo. So, ginagawa na. Malabanan natin. Mga sumatan natin ang Ginoo, aragin, inyong pulo, nagagay sa ating Ginoo. Amen.